David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 457. Ang kotseng ito ay pag-aari ni Sonia, at si David mismo ay hindi bumili ng kotse, dahil parehong sina Sonia at Lin Chanho ay may mga kotse, at medyo marami, kaya si David ay walang kakulangan ng mga sasakyan na pagmamaneho. Oh! Ngumuso si Chen Yingxia, at pagkatapos ay nagtanong, narinig kong sinabi ng ikatlong tiyahin na nagdala ka ng napakagandang babae dito. Girlfriend mo ba yan? Napangiti si David at tumango, mas mabilis pa yata sa internet ang kakayahan nitong babaeng taga-bukid na ito sa pagkalat ng balita. Saan? Dalhin mo ako para makilala ka. Kinuha ni Chen Yingxia si David at naglakad patungo sa bahay. Pagpasok pa lang niya sa pinto, sinalubong siya nina Barbara at Sonia, na lalabas na sana para salubungin siya. Tita! Sigaw ni Chen Yingxia pagkatapos ni Barbara. Yingxia, ikakasal ka na, bakit tumatakbo ka pa? Tanong ni Barbara kay Chen Yingxia. Masyadong maraming tao sa pamilya at masyadong maingay, kaya tumakbo ako palabas para magpahangin. Pagkatapos magsalita ni Chen Yingxia, tumingin siya kay Sonia sa tabi ni Barbara at nagulat na sinabi, ito ang kasintahan ng kapatid kong si David, tama ba? Napakaganda, parang diwata. Nang marinig ang sinabi ni Chen Yingxia, agad na namula ang mukha ni Sonia, ngunit maganda ang kanyang puso. Ang pangalan ko ay Sonia Su. Inunat ni Sonia ang kanyang kamay at sinabing, Hipag, ang pangalan ko ay Chen Yingxia. Si Chen Yingxia ay nagmamadaling inabot at nakipagkamay kay Sonia. Okay, mag-usap tayo sa bahay, pupunta ako sa bahay ni Yingxia para makita. Pagkatapos magsalita ni Barbara, umalis na siya. Ilang tao ang bumalik sa bahay, nanatili ang mga mata ni Chen Yingxia kay Sonia, ngunit medyo nahihiya siyang makita si Sonia. Yingxia, ano ang palagi mong tinitingnan? Nagmamadaling pinaalalahanan ni David si Chen Yingxia. Hindi naman siguro mura ang outfit ng hipag ko. Lahat sila ay mga sikat na tatak, at ang mga hikaw ay Cartier. Napakamahal nila. Naiinggit na sinabi ni Chen Yingxia, hipag, ano ang ginagawa ng iyong pamilya? Hindi inaasahan ni Sonia na ang maliit na batang babae na si Chen Yingxia ay may sapat na kaalaman, at bahagyang ngumiti, gumagawa ng maliit na negosyo. Pagkatapos magsalita, hinubad ni Sonia ang hikaw, Yingxia, nagmamadali kaming dumating ng kapatid mo, at hindi ka namin binilhan ng anumang regalo. Kung gusto mo ang mga hikaw na ito, ibigay sa iyo. Nagmamadaling iwinagayway ni Chen Yingxia ang kanyang kamay, at tumalikod siya sa takot at sinabing, Sister-in-law, ito ay masyadong mahalaga, hindi ako nang ahas na hilingin ito. Ano ang napakahalaga, ito ay ang layunin ng aking hipag. Sabi ni Sonia, hinayla si Chen Yingxia para isuot ito sa kanya ng direkta, napakaganda mo, at mas magiging maganda ka kapag nagsuot ka ng damit pangkasal kapag ikinasal ka. Nang magsalita si Sonia tungkol sa kasal, ang orihinal na ngiti ni Chen Yingxia ay nagsimulang lumabo, at tila nag-aalala siya. Yingxia, 19 ka pa lang, bakit hindi ka nag-aral at ikakasal ka na? Hindi ka pa nakakapag-aral sa unibersidad, at hindi ka na mag-aral sa hinaharap, kaya mahirap makakuha ng tantungan sa lipunan. Tanong ni David kay Chen Yingxia. Ang tanong ni David ay tila nakaantig sa sakit na punto ni Chen Yingxia. Namula bigla ang mga mata niya, at umiyak na siya. Nagulat ito kay David. Hindi niya inaasahan na maiiyak si Chen Yingxia nang bigla niyang sinabi. Nagmamadali ding inaliw ni Sonia si Chen Yingxia, Yingxia, casual lang sinabi ng kapatid mo, huwag mo siyang pansinin. Woo! Sa sandaling sinabi iyon ni Sonia, mas lalo pang umiyak si Chen Yingxia, at direktang umiyak sa balikat ni Sonia. Matapos umiyak ng ilang sandali at huminahon, sinabi ni Chen Yingxia, hipag, hindi ako nagrereklamo tungkol sa sinabi ng aking kapatid na talagang ayaw kong magpakasal, gusto kong pumasok sa paaralan, ngunit, hindi ko mapigilan. Si Chen Yingxia ay pinagmalupitin na parang isang bata sa oras na ito, na nagparamdam sa mga tao ng labis na pagkabalisa. Nang marinig ito nina David at Sonia ay bahagya silang natigilan, anong klaseng lipunan ba ito, may forced marriage pa ba? Yingxia, anong nangyayari? Bahagyang kumunat ang noo ni David.
Kabanata 458. Kuya David, kalimutan mo na, walang kwentang sabihin sa'yo, ganito lahat, nakita ko na. Pinunasan ni Chen Yingxiao ang kanyang mga luha at pinisil ang isang ngiti. Yingxiao, sabihin mo sa akin, tiyak na matutulungan kita. Nag-aalalang sabi ni David. Yingxiao, sabi mo? Naniniwala akong matutulungan ka namin. Sabi din ni Sonya kay Chen Yingxiao. Tumingin si Chen Yingxiao kay Sonya, pagkatapos ay tumango at sinabing, Brother David, naaalala mo ba ang Chen Guzi na iyon? Siyempre naalala ko, di ba yung tipong hindi pumasok ng masyadong maaga at nangolekta ng protection fees sa school gate buong araw. Sinipa pa ako ng batang ito noon. Tumango si David at sinabing, kakasal lang ako sa kanya. Ibinaba ni Chen Yingxiao ang kanyang ulo at kinagat ang kanyang labi. Ano? Biglang nagtaas ng boses si David, nanlaki ang mga mata niya, ang Chen Guzi na iyon ay isang gangster na hindi pa nakapagtapos ng junior high school, paanong papayag si Early at ang iba pa na pakasalan mo siya? Bagamat hindi kilala ni Sonya itong si Chen Guzi, hindi siya mabuting tao kapag narinig niya ito, at pinaghihinalaang tumingin siya kay Chen Yingxiao. Namula ang mga mata ni Chen Yingxiao, nagsimula siyang umiyak muli, at nagsimulang makipag-usap ng dahan-dahan kay David. Nang matapos si David sa pakikinig, ang buong mukha ng tao ay naging lubhang asul, at sa isang mabangis na putok, isang solid wood table ay agad na nabasag. Napakasuklam ng Chen Guzi na ito, hindi siya tao. Galit din si Sonya. Palaging gangster pala si Chen Guzi, at kalaunan ay sumikat sa kanilang buong bayan ng Anhei. Sa pag-unlad ng Horendel, maraming bayan at bayan sa ibaba ang sumunod sa reforma. Ang bayan ng Anhei ay nakakuha ng pamumuhunan at nakikibahagi sa pagtatayo ng real estate, at bilang isang gangster ay sinamantala ni Chen Guzi ang pagkakataong makontrata ang mga gawaing lupa at kumita ng malaki. Ngayon ay nakikipagtulungan si Chen Guzi sa mga developer para i-demolish at ilipat. Hanggat hindi nakakapag-usap ang mga developer tungkol sa lugar, dadalhin ni Chen Guzi ang mga tao doon, at bugbugin at pag-alitan pa ang mga tao para lagdaan ang kasunduan. Dahan-dahan, ang mga tao sa Anhei Town ay natatakot dito. Chen Guzi. Ang Chen Guzi na ito ay umibig kay Chen Yingxiao, na nasa high school, at direktang natagpuan ang paaralan. Sa sobrang takot ng principal ay pinaalis niya si Chen Yingxiao, at binyantaan ni Chen Guzi si Chen Yingxiao kasama ang mga magulang ni Chen Yingxiao. Walang choice si Chen Yingxiao kundi pumayag na pakasalan siya. Dahil dito, tinansya ni Chen Guzi na 1,000,000 ang bahay ni Chen Yingxiao nang tansyahin ang demolisyon at relokasyon, at mas pinahahalagahan din ng iba pang mga pamilya sa buong Chenjie Village. Sa ganitong paraan, ang buong Chenjie Village ay masaya at itinuring si Chen Guzi bilang isang benefactor, ngunit walang nakakaalam sa paghihirap ni Chen Yingxiao. Shit lang. Si David ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay puno ng layunin ng pagpatay. Kung gusto ni Chen Guzi na pakasalan ng isang babae mula sa pamilya ng iba, susuko si David. Kung tutuusin, napakaraming ganyan. Sa maraming lugar, nakikipagtulungan ang maliliit na gangster sa mga developer para i-bully ang mga karaniwang tao. Hindi ito makontrol ni David, at hindi siya ang tagapagligtas. Ngunit ngayon itong si Chen Guzi ay talagang tinamaan si Chen Yingxiao ng kanyang ideya, hindi pumayag si David. Kuya David, huwag kang impulsive, ganito, nakita ko na, tapos may grupo ng mga tao si Chen Guzi, at nabalitaan ko na may contact pa siya sa underground emperor sa Horendel, yun lang pala. Pumatay ng tao nang hindi kumukurap, ayokong makipagsapalaran ka para sa akin. Nang makita ang galit na tingin ni David, dali-dali siyang hinikayat ni Chen Yingxiao. Ang ibig mong sabihin ay Lin Chanho? Tanong ni David. Saglit na nag-isip si Chen Yingxiao, mukhang tigre ang tawag dito, narinig ko lang na binabanggit ito ni Chen Guzi paminsan-minsan. Yingxiao, dahil ayaw mong magpakasal, ipaubaya mo ito sa akin, at ako na ang bahala sa iyo. Kapag dumating ang oras na iyon, hahanapin kita ng paaralan sa Horendel. Mag-aral ka ng mabuti, at hindi ka maaaring walang kultura. Sabi ni David kay Chen Yingxiao. Kuya David, ikaw.
Kabanata 459. Ying Xiao, magtiwala ka sa kapatid mo, kakayanin niya ito ng maayos, huwag kang mag-alala. Bago matapos magsalita si Chen Yingxiao, hinawakan ni Sonya ang kamay ni Chen Yingxiao at sinabing. Hindi nagsasalita si Yingxiao, ngunit hindi siya nagulat ng anumang pag-asa, tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Maya-maya, dumidilim na sa labas, bumalik din si Barbara. David, humanda ka? Lumabas sa hapunan kasama ang pamilya ng iyong pangalawang tiyahin saglit, at tanggapin ang bagay ni Sia bilang isang treat. Sabi ni Barbara kay David. Si Chen Guzi ba iyon? Tanong ni David. Saglit na natigilan si Barbara, ngunit mabilis siyang nag-react at sinabing, kung gayon hindi ordinaryo si Chen Guzi ngayon, isa siyang malaking boss. Hindi mo matatawagan si Chen Guzi kapag nakilala mo siya, bastos. Paano kung hindi ko siya tawaging Chen Guzi? Kapag nakilala ko siya, gusto kong. Tita, pumunta ka na at sabihin mo sa nanay ko, pupunta kami agad dyan. Bago matapos magsalita si David, nagmamadaling sinabi ni Chen Yingxiao kay Barbara. Bueno, bilasan mo, huwag mong hintayin ang mga tao. Umalis si Barbara pagkatapos magsalita. Naglakad pabalik si Barbara, tumingin si Chen Yingxiao kay David at sinabing, Kuya, hindi alam ng mga magulang at tita ko. Palagi kong sinasabi na handa akong iligtas sila sa pag-aalala. Si David ay tumingin kay Chen Yingxiao na napakatino sa murang edad, at hinawakan ang ulo ni Chen Yingxiao na may habag sa kanyang mga mata. Yingxiao, huwag kang mag-alala, mula ngayon, walang magpipilit sa iyo na gawin ang mga bagay na hindi mo gusto, kapatid. Ngayon, walang manggahas. Nagmaneho si David at ang iba papapunta sa bahay ni Chen Yingxiao. Sa oras na ito, sa pintuan ng bahay ni Chen Yingxiao, isang Toyota Domineering ang nakaparada doon. Sa harap ng sasakyan ay may isang lalaking nakasuot ng gintong kadena, gintong singsing sa kanyang kamay, at isang sigarilyo sa kanyang bibig, na sumusunod kay David. Ano ang pinag-uusapan ng mga magulang at mga magulang ni Chen Yingxiao? Nakita ni David sa isang sulyap na ang lalaking ito ay si Chen Guzi, na kumikislap sa kanyang mga mata ang intensyong pumatay. Kuya, huwag kang pabigla-bigla, nakikiusap ako sa iyo. Tila naramdaman ni Chen Yingxiao ang layunin ng pagpatay kay David, at sinundan si David ng mukha ng panalangin. Nang makitang ganoon si Chen Yingxiao, tumango si David. Ilang tao ang bumaba sa sasakyan at naglakad, nakita ni Chen Guzi si David sa isang sulyap, at ngumisi, David, 3 taon ka nang nakakulong, bakit parang nanghihina ka pa rin, sumunod ka sa akin, ikaw sa karanasan ng sa bilangguan, maaari mong palakihin ang iyong prestihiyo. Binigyan ni David ng malamig na tingin si Chen Guzi, walang interes. Nang makita ni Chen Guzi ang ugali ni David, naging malamig ang kanyang mukha, ngunit nang makita niya si Sonya sa tabi ni David, agad na lumitaw ang isang ngiti sa kanyang orihinal na walang malasakit na mukha, at ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat ng tingin sa katawan ni Sonya ng walang prinsipyo, na naging dahilan para kay Sonya simply disgusting. Miss, ang pangalan ko ay Chen Go, ikinagagalak kitang makilala. Si Chen Guzi ay nagpanggap na isang napaka-gentleman, iniunat ang kanyang kamay na may ilang gintong singsing at sinabi. Binigyan ni Sonya ng malamig na tingin si Chen Guzi nang walang sinasabi. Ito ang kasintahan ni Kuya David, si Sonya. Nang makita ito, nagmamadaling sinabi ni Chen Yingxiao sa takot na magagalit si Chen Guzi. Hindi rin nagalit si Chen Guzi, tinapik lang niya ang balikat ni David sabay ngiti at sinabing, I really underestimate you bata. Pagkalabas mo pa lang sa kulungan, umakyat ka na sa isang munting mayaman na babae, may kakayahan ka. Nang sabihin ito ni Chen Guzi, hindi niya ito itinago, at ang kanyang boses ay napakalakas na naririnig ito ng lahat. Tara na, baka wala na tayo. Nagmamadaling humakbang si Chen Yingxiao at hinaila si Chen Guzi para pumunta sa restaurant. Kung nagchat-chat sila, baka mag-away sila. Paanong walang lugar? Sa buong bayan ng Anhei, kahit saan ako pumunta para kumain, dapat may lugar siya. Kinuha ni Chen Guzi ang kamay ni Chen Yingxiao at dumiretso sa kanyang dominanteng sasakyan. Si Chen Yingxiao ay commendat kay David ng desperado, na may pagmamakaawa sa kanyang mukha.
Talagang natatakot siya na magkaroon ng conflict si David kay Chen Guzi. Hindi nagtagal, may ilang taong dumating sa bayan. Sa pag-unlad ng mga taong ito, ang bayan ng Anhey ay maunlad din. Maraming restaurant sa magkabilang gilid ng kalsada. Dinala ni Chen Guzi si David at ang iba pa sa isang 5 palapag na hotel. Kabanata 460. Pagkababa ng bus, itinuro ni Chen Guzi ang restaurant at sinabing, ito ang pinakamalaking restaurant sa Anhey Town, at nagmamay-ari ako ng shares. Nang magsalita si Chen Guzi, puno ng pagmamalaki ang kanyang mukha. Sinulyapan ni Sonia ang hotel, tinakpan ang kanyang bibig at lihim na ngumiti, at pagkatapos ay sinabi sa tainga ni David, hindi ito kasing laki ng aking hotel, kaya sulit na ipakita ito. Walang sabi-sabing ngumiti si David, gusto niyang makita kung gaano kayabang si Chen Guzi. Maraming tao ang pumasok sa lobby ng hotel. Matapos makita si Chen Guzi, agad na tumakbo ang isang cashier at sinabing papuri, narito si Brother Go. Little Lee, ihanda mo sa akin ang private room no. Isa, maghapunan tayo. Pagmamalaki ni Chen Guzi. Biglang napahiya ang cashier, Brother Go, may kumakain sa private room no. Isa. Kung abisuhan mo kami ng maaga, maaari kaming lumabas. Na-snap. Pagkatapos ay diretsyong sinampal ni Chen Guzi ang cashier at tinitigan, kailangan ko bang magbigay ng advance notice para kumain? Kilalanin ng tao sa pribadong silid no. Isa at Ita Boy, kailangan mo pa bang turuan kita tungkol dito? Gusto mo ba? Tapos na. Ang cashier ay sinampal, at biglang umiyak na naagrabyado, na tinakpan ng isang kamay ang kalahati ng kanyang mukha, na may takot sa kanyang mga mata. Shen Go? Maghanap na lang tayo ng kwarto. Nang makitang ganoon ang cashier, hindi nakatiis si Chen Yingxia, kaya sinabi niya kay Chen Guzi. Okay lang, isasama ko ang magiging biyenan ko para maghapunan, at dapat may private room ako no. Isa. Gustong ipakita ni Chen Guzi sa harap ni David at ng iba pa. Brother Dog, no. Isa, ang mga bisita sa private room sa no. Isang ay hindi maaaring itaboy. Mahinang sabi ng cashier. Sino ang hindi makakapagtaboy sa kanila? Gusto mo bang personal ko silang itaboy? Sinaman ng tingin ni Chen Guzi ang cashier, lumapit at gustong tumawag muli, ngunit pinigilan siya ni Chen Yingxia. Takot na takot ang cashier kaya umatras siya at nanginginig na sinabing, Brother Go, si Manager Kui ang umiinom sa private room no. Isa. Ang mga salita ng cashier ay naging sanhi ng bahagyang panginginig ng katawan ni Chen Guzi, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay halatang nagbago. Nandito si Manager Kui para sa hapunan. You didn't tell me in advance, hindi mabibilang ang pera para sa no. Isang private room, sinisingil lahat sa account ko, pumunta ka at libre mo ang no. 2 private room para sa akin. Makikitang sobrang inggit si Chen Guzi sa Manager Kui na ito. Tumango ang cashier at inayos ang waiter na itaboy ang pangalawang bisita. Maya-maya, narinig ko ang ilang taong bumababa na nagmumura, lahat may malalaking braso at bilog na baywang. Damn! What a broken restaurant, pinagtabuyan natin ang mga tao bago tayo matapos kumain, ayaw mo ba? Oo, sinira ko ang restaurant para sa iyo. Ngayon, gusto kong makita kung sino ang fuck na napakalaki. Ilang malalaking lalaki na may malalaking braso at bilog na baywang ang namula, at sila ay pinagalitan habang naglalakad. Nakangiti lang ang waiter. Ngunit nang maglakad sila patungo sa lobby, ang ilang tao ay natigilan nang makita nila si Chen Guzi, pagkatapos ay nagbago ang kanilang mga ekspresyon, at sinabi nila kay Chen Guzi, Brother Guzi. Paralisado, napakayabang ni Lao Su, hayaan mo kayong lahat na makaalis dito, okay. Si Chen Guzi ay humakbang pasulong nang may pagmumura at sinipa ang ilan sa kanila. Marami sa kanila ang yumuko at walang nang-ahas na magsalita. Nang makitang maraming tao ang tapat, ikinaway ni Chen Guzi ang kanyang kamay, alisin mo ako. Kung nabigyan ng amnestia ang ilang tao, nagmamadali silang tumakas. Hinakay ng waiter sina Chen Guzi at David sa itaas. Pagkaupo, inilagay ni Chen Guzi ang menu sa mesa, I treat kita ngayon, pwede kang umorder ng kahit anong gusto mo. Kuya David,
Hipag, first time mo dito? Tingnan natin kung ano ang gusto mong kainin, at umorder ka ng kahit anong gusto mo. Inilagay ni Chen Yingxiao ang menu sa harap nina David at Sonia. Oo, David, kailangan mo pa. Hindi mo ako kailangang isave ng pera. Nagdusa ka sa bilangguan sa loob ng 3 taon. Lumabas ka na at bumawi. Pinagpag ni Chen Guzi ang malaking gintong relo sa kanyang kamay at sinabi. Kabanata 461. Bahagyang ngumiti si David. Kung ano ang gusto ko, wala ako dito. Anong ibig mong sabihin? Let me tell you, ito ang pinakamalaking restaurant sa Anhei Town. Kung wala kang anumang bagay, kahit na uminom ka ng Maotai Wuliangye, maaari kang magkaroon nito dito. Nanlamig ang mukha ni Chen Guzi, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Hindi ako mahilig uminom ng alak, kadalasang Romani Conti lang ang iniinom ko, sabi ni David. Anong Diyos? Ano yan? Natigilan si Chen Guzi. Nang makitang ganoon si Chen Guzi, hindi napigilan ni Sonia ang pagtawa, at si David ay tumawa lang ng walang sinasabi. Kumunot ang noo ni Chen Guzi, tumingin sa waiter sa tabi niya at sinabing, ano ang sinasabi niya? Meron ba ang hotel natin? Umiling ang waiter, iyan ay red wine, ang aming hotel ay wala nito. Ito pala ay red wine, ano ang maganda sa mga bagay na iyon? Amoy swill. Si Chen Guzi ay mukhang naiinis, ngunit pagkatapos ay sinabi sa waiter, wala kaming kasama sa hotel, kaya lumabas ka at bumili pa ng mga bote. Halika. Sa sinabi nito, kumuha si Chen Guzi ng isang balumbon ng pera mula sa kanyang pitaka at kinunan ito ng litrato sa mesa. Mayroong libu-libong dolyar. Tiningnan ng waiter ang pera, hindi naglakas loob na kunin ito, at hindi natinag. Dam, sabi ko bumili ka ng alak, hindi mo ba narinig? Nang makitang hindi gumagalaw ang waiter, nagalit si Chen Guzi. Kuya Dog, ito. Ang pera ay hindi sapat. Tahimik na sabi ng waiter. Magkano ang isang bote ng red wine? Bibigyan kita ng ilang libo pa. Naglabas ng pera si Chen Guzi at hinampes ito sa mesa. Ngunit hindi pa rin ito kinukuha o ginalaw ng waiter, na ikinagalit ni Chen Guzi at sinipa ang waiter. Kuya Go, kulang talaga ang pera. Nakikita ko kung hindi naiintindihan ng iyong anak na hindi ko maintindihan, gusto mo bang kumita mula dito? Agad na tumayo si Chen Guzi. Hindi mo siya kailangang pilitin, wala itong alak sa Anhei Town, at talagang hindi sapat ang pera. Ang isang bote ng Romani Conti ay nagkakahalaga ng 300,000. Sinabi ni David sa Chen Guzi. Magkano? 300,000. Gulat na tiningnan ni Chen Guzi si David, at pagkatapos ay nagalit ang kanyang mukha, David, ano ang pagpapanggap mong ako dito? Uminom ka ng 300,000 bote ng alak. Pumutok ito. Sino ang hindi nakakaalam na kalalabas mo lang sa kulungan, sa pag-aakalang nagrente ka ng kotseng Mercedes-Benz, at hindi mo alam kung saan ka makakahanap ng babaeng sasamahan sa alak, para magpanggap ka na isang malaking pera. Kung hindi ka pinsan ni Yingxiao, sasabihin kong umalis ka sa Anhei in Minutes Town. Nang marinig ang mga salita ni Miss Pijo, biglang nanlamig ang mukha ni Sonia. Xiao Chen? Huminahon ka. Nagmamadaling tumayo si Tita David, saka tumingin kay David at sinabing, David, kakalabas mo lang sa kulungan, hindi maganda ang ginawa mo, at walang tumatawa sa iyo, humanap ka na lang ng magandang trabaho sa hinaharap. Kamag-anak silang lahat, hindi mo kailangang magpanggap, at umiinom ka ng 300,000 bote ng alak, bakit hindi ka uminom ng 1,000,000? Paano magkakaroon ng ganoon kamahal na alak sa mundong ito? David, itikom mo ang bibig mo at itigil mo na ang pagsasalita ng walang kaparerekon. Nang makitang medyo nagalit ang pangalawang tiyahin ni David, nagmamadaling sinabi ni Barbara kay David. Eldest sister, kailangan talagang alagaan ng David mo. Ano sa tingin mo ang pinagkukunweri niya sa harap namin? Bata pa lang ako napanood ko na siya. Hindi ko alam kung gaano siya kabigat. Pagbalik ko this time, ayoko na siyang payagan.
Ngayong maganda na ang pag-unlad namin dito, naghihintay pa rin kami ng demolisyon, hayaan si Xiao Chen na makahanap siya ng magandang trabaho, kumita ng pera para makapag-asawa ng asawa at magkaroon ng anak, at mamuhay ng mapayapa at matatag na buhay. Sabi ni Tita David kay Barbara. Mamaya na natin pag-usapan yan, order muna tayo ng pagkain. Ayaw pag-usapan ni Barbara ang paksang ito, kaya kinuha niya ang menu at sinabi. Hindi nagtagal, umorder siya ng mesa ng mga pinggan at humingi ng ilang bote ng white wine. Si Chen Guzi ay patuloy na nag-post, naghihintay lamang sa iba na mag-toast sa kanya. Xiao Chen? Sino ang manager na si Queen ng private room no? Isa na nabanggit. Tanong ni Tita David kay Chen Guzi. Kabanata 462. Nako, saka malaking tao si Manager Kui. Siya ang may huling say sa pagpapaunlad ng ating bayan ng Anhei. Kung sino ang bahay ay pahahalagahan at kung magkano ang halaga nito ay nasa kanyang mga kamay. Kailangan lang niyang pirmahan ito, at ito ay gagawin. Nakapak na ako ngayon ng ilang mga proyekto sa ilalim niya. Paliwanag ni Chen Guzi. Hi! Laking tao talaga. Tingnan natin kung makakausap mo si Manager Kui at makakahanap ng trabaho para kay David. Kasi simula ngayon magkamag-anak na silang lahat. Nag-aalala pa rin si Tita David sa trabaho ni David. Sinulyapan ni Chen Guzi si David at malamig na ngumuso, kung titingnan ko ang kanyang ugali ngayon, magiging tamad akong magmalasakit sa kanya, ngunit para sa mukha ni Ying Xia, sasabihin ko kay Manager Kui. Sinabi ni Chen Guzi, tumayo na may dalang isang baso ng alak, at pagkatapos ay nagpatuloy, pupunta ako sa tabi upang mag-toast kay Manager Kui, maaari mo itong inumin. Umalis si Chen Guzi, at tanging ang pamilya ni David at ang pamilya ng kanyang pangalawang tiyahin ang naiwan sa buong kahon. David, ang pangit ng sinabi ng pangalawang tiyahin, pero para sa ikabubuti mo lahat. Ang iyong mga magulang ay walang trabaho ngayon, kaya umaasa sila sa iyo upang suportahan sila. Kung hindi ka motivated, sino ang aasahan ng iyong mga magulang sa hinaharap? Sabi mo umuwi ka na. Ano ang silbi ng pagrente ng isang marangyang kotse at isang kasintahan? Napakahalaga ba ng mukha sa iyo? Walang nakakaalam sa nayo na kalalabas mo lang sa kulungan. Mapait na sabi ni Tita David kay David. Pangalawang tita, ako. Nanay. Ano ang pinagsasabi mo? Si Ate Sonia talaga ang girlfriend ni Kuya David. Ano ang pag-upa? Makinig sa kalokohan ni Chen Guzi. Nagmamadaling sabi ni Chen Yingxia sa kanyang ina. Alam ni Chen Yingxia na si Sonia ay tiyak na hindi nirentahan ni David, dahil walang inuupahang kasintahan ang magsusuot ng malaking pangalan, at ang Cartier na hikaw na ibinigay sa kanya ay napakahalaga, ngunit hindi alam ni Chen Guzi ang mga paninda at gumawa ng kaguluhan. Second sister, si Sonia talaga ang girlfriend ni David, alam nating lahat yan. Nagmamadali ding nagpaliwanag si Barbara kay Tita David. Nang marinig ito ng pangalawang tiya David, agad siyang napahiya at tanging paghingi ng tawad kay Sonia. Bahagyang napangiti rin si Sonia, ngunit hindi niya ito isinasa puso, dahil alam niyang para rin sa ikabubuti ni David ang pangalawang tiya David. David, kung nakahanap ka ng magandang girlfriend, dapat kang magsikap. Matagal ko nang narinig sa nanay mo na wala kang trabaho ngayon. Kung mahahanap ka ni Chen Go mamaya, kung mayroon kang magandang trabaho, magagawa mo ito ng maayos, kahit na ang lugar na ito ay hindi kasing ganda ng lungsod ng Horendel, ngunit mayroon pa ring magandang kinabukasan. Patuloy na hinikayat ni Tita David si David. Second tita, naiintindihan ko po ang sinasabi ninyo. Hindi ko muna sasabihin. Pag-usapan natin si Ying Xia. Balak ni David na sabihin sa ilang matatanda ang tungkol sa pagsisisi ni Chen Yingxia sa kanyang kasal. Anong problema ni Yingxia? Tanong ni second tita David na may pagtataka na tingin. Kuya David, huwag kang magsalita ng walang kaparerekan. Biglang nagbago ang mukha ni Chen Yingxia sa takot. Hindi pinansin ni David si Chen Yingxia, ngunit nagpatuloy sa pagsasabi sa kanyang pangalawang tiyahin, ikalawang tiyahin, si Yingxia ay 19 na taong gulang pa lamang ngayon, at masyadong maaga para magpakasal. Oy, sabi mo hindi man lang nakakapag-aral itong batang ito, paano kung hindi mag-asawa?
Ganito sa probinsya, hindi mo maikukumpara sa syudad. Bumantong hininga si Tita David at sinabing, saan si Yingxiao hindi pumapasok sa paaralan, na si Chen Guzi ay nanggugulo sa paaralan, ginagawa ang paaralan na hindi maglakas loob na tanggapin si Xia, at ginamit ka rin niya bilang isang banta, na pinipilit si Yingxiao na walang pagpipilian, kaya pumayag siyang pakasalan siya. Sino si Chen Guzi, hindi mo ba alam? Malakas na sabi ni David. Nang marinig ang sinabi ni David, nagulat ang lahat, pati na ang mga magulang ni David, na lahat ay tumingin kay Chen Yingxiao. Yingxiao, totoo ba lahat ng sinabi ni David? Tumingin si Tita David kay Chen Yingxiao at nagtanong. Nay, huwag kang mag-alala tungkol dito, ang mga bagay ay dumating sa oras na ito ay talagang hindi na mahalaga. Walang magawang sabi ni Chen Yingxiao. Kabanata 463. Hoy! Nang makitang ganoon si Chen Yingxiao, nahulaan nilang lahat na totoo iyon, kaya napabuntong hininga silang lahat. Ganito na ang usapin, nakatakda na ang kasal, ano pa ba ang magagawa ko? Nagsisisi ka ba sa kasal? They don't dare? Anong klaseng Chen Guzi yan, masyado silang alam. Ikalawang tiya, plano kong pagsisihan ni Yingxiao ang kanyang kasal at ipadala siya sa Horendel upang mag-aral. Sinabi ni David ang kanyang plano. Ano ang binibiro mo, nagsisisi kasama si Chen Guzi, hindi ba iyon ang panliligaw sa kamatayan? Nagtatakang sabi ni Tita David. David, huwag kang magpakatanga. Hindi mo alam kung sino si Chen Guzi ngayon. Ginawa mo ito, ngunit sinaktan mo ang pamilya ng iyong pangalawang tiyahin. Nagmamadali ding sabi ni Barbara kay David. Si Chen Baoguo, na hindi pa nagsasalita noon, ay nagsabi rin sa oras na ito, David, si Chen Guzi ay hindi kasing simple ng iyong iniisip, dahil ang tinatawag na malakas na dragon ay hindi kayang sugpuin ang lokal na ahas, huwag mong isipin na kaya mo. Ayusin ito sa pamamagitan ng pagkilala sa ilang tao sa Horendel. Chen Guzi. Alam ni Chen Baoguo na may kinalaman si David sa kanya, at sa mga mapagkukunang pinansyal ng pamilya ni Sonia, dapat ay may malaking kapangyarihan siya, ngunit ito ang bayan ng Anhei, hindi Horendel, kaya hindi madaling guluhin si Chen Guzi. Napagpasyahan ko na ang bagay na ito, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Matagal nang nagdesisyon si David, at hindi man lang siya makatiis sa kaunting balimatard, talagang katawa-tawa. Kuya David, alam kong ginagawa mo ito para sa ikabubuti ko, ngunit ayaw kong makita kang nakikipagsapalaran, kaya huwag kang mag-alala tungkol dito. Ayaw ni Chen Yingxiao na si David ang bahala, nakakainis talaga si Chen Guzi, kaya niyang gawin ang lahat. Yingxiao, 19 years old ka pa lang, tanggap mo na ba talaga ng ganito ang kapalaran mo? Ito ay panghabang buhay na bagay, gusto mo bang sirain ang iyong sarili sa mga kamay ni Chen Guzi? Dapat kang pumasok sa paaralan ngayon, at humanap ng taong gusto mo sa hinaharap. Mahalin mo ang boyfriend mo imbes na magkompromiso, napakahaba pa ng buhay mo, huwag mong tanggapin ang kapalaran mo, tiyak na matutulungan kita, huwag kang mag-alala. Malakas na sabi ni David kay Chen Yingxiao. Si Chen Yingxiao ay tahimik, at lahat ay tumigil sa pagsasalita. Sa katunayan, si Chen Yingxiao ay 19 na taong gulang pa lamang ngayon, at mahaba pa ang lalakbayin sa hinaharap, kaya hindi ito maaaring sirain ni Chen Guzi. Hoy! Bumantong hininga ang pangalawang tiyuhin ni David at uminom ng isang baso ng white wine sa isang lagok. May mga magulang na walang pakialam sa kanilang mga anak, pero minsan kailangan nilang tanggapin ang katotohanan. Walang patas sa mundong ito. Ang malakas ay kumakain ng mahina, ito ang batas ng kaligtasan. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Chen Yingxiao. Matapos makonekta si Chen Yingxiao, mabilis niyang ibinaba ang tawag, ngunit medyo pangit ang kanyang mukha. Yingxiao, anong problema? Nag-aalalang tanong ni Tita David. Pagkatapos ay hiniling ako ni Chen Guzi na samahan ng alak, medyo natatakot ako. Sabi ni Chen Yingxiao na may halong takot. Nang marinig ito ni Tita David, tumigil siya sa pagsasalita. Ano ang masasabi niya sa oras na ito? Kung hindi mo hahayaang pumunta doon ang iyong anak, magiging masaya ito para kay Chen Guzi. Yingxiao, sasamahan kita doon, huwag kang mag-alala.
Tumayo si David at sinabing, "Sasamahan din kita, huwag kang matakot." Tumayo din si Sonia at sinabi kay Chen Yingxia, "David, kung pupunta ka, huwag kang pabigla-bigla, may pangmatagalang plano tayo pagbalik natin." Hinikayat ni Tita David si David. "Pangalawang tiya, huwag kang mag-alala, alam ko na ang gagawin." Tumango si David at naglakad kasama si Chen Yingxia patungo sa pribadong silidno. Inaaliw ni Sonia si Chen Yingxia at sinabihan siyang huwag matakot. "Paglakad ko palang papunta sa pinto ng private room no." Humakbang si David at itinulak ang pinto ng kahon. Sa oras na ito sa kahon, 5 tao ang nag-iinuman, ang Panginoon ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa dagat Mediteraneo, at si Chen Guzi ay nakaupo sa gilid, nag-iinuman na may nakakapuri na mukha. Tila ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa Mediterranean ay ang manager na si Kui. Biglang binuksan ni David ang pinto, at lahat ng nasa private room ay natigilan. Sinulyapan ni Chen Guzi si David, pati na rin sina Chen Yingxia at Sonia sa likod ni David, at nagmamadaling sinabi sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa Mediterranean. "Manager Kui, pinsan ito ng manugang ko, dapat alam niya na si Manager Kui ay dito, at pumunta siya rito para mag-toast." Kabanata 464. Pagkatapos magsalita ni Chen Guzi, dali-dali niyang sinabi kay Chen Yingxia, "Yingxia, halika rito at magbuhos ng isang baso ng alak para kay Manager Kui." Si Chen Yingxia ay nanginginig sa takot. Hinawakan ni Sonia ang kamay ni Chen Yingxia at naramdaman niyang nanginginig ng husto ang kamay ni Chen Yingxia. "Yingxia Xiao? Ignorante, hayaan mo akong sumama." Nagkusa si Sonia na tumayo, pagkatapos ay kinuha ang alak sa mesa at lumakad. Nang makita ito, itinaas ni Chen Guzi ang sulok ng kanyang bibig. Lalo siyang naniwala sa hula niya. Si Sonia ay nagbuhos ng alak ng napakabilis. Kapag ganito, hindi siya ang escort girl. Nang makita ni Manager Kui si Sonia, pinaikit niya ang kanyang mga mata, tinitigan si Sonia ng masama, at saka itinaas ang baso. "Aso, sino itong magandang babae?" Tanong ni Manager Kui kay Chen Guzi. "Oh, girlfriend ng pinsan ng asawa ko." Nagmamadaling sabi ni Chen Guzi. Wala siyang lakas ng loob na sabihin na escort girl si Sonia. Kung tutuusin, ang isang malaking tao na tulad ni Manager Kui ay hindi gusto ng ganoong uri ng romantikong babae sa mahabang panahon, at mas nagustuhan niya ito. "Saan nagtatrabaho si Manager Kui?" Tanong ni Sonia habang nagsasali ng alak kay Manager Kui. Si Manager Kui ang manager ng Su Group, at ang Su Group ang nangungunang negosyo sa Horendel. Nang hindi na hinintay na sabihin ni Manager Kui, buong pagmamalaking nagpakilala si Chen Guzi. Itinaas ni Sonia ang gilid ng kanyang bibig at malamig na ngumiti. Alam na niya na ang lugar na ito ay binuo ng sarili niyang pamilya, kaya sinadya niyang itanong ito para makita kung ang lalaking ito ay kabilang sa sarili niyang kumpanya. "Miss, anong pangalan mo?" Tiningnan ni Manager Kui si Sonia ng palihim at nagtanong. "Ang pangalan ko ay Sonia Su." Nakangiting sabi ni Sonia. "Sonia." Nakita ko na bahagyang sumimangot si Manager Kui, ngunit mabilis na sinabi, "Ito ay talagang magandang pangalan, ito ay kapareho ng pangalan ng aming panganay na babae." Masyadong maraming tao na may parehong pangalan at apelyido ngayon. Ano ang gamit? Iba kasi eh. Isa siyang mayaman na panganay na babae. Tumawa si Chen Guzi. Pagkatapos ay ibinuhos ni Manager Kui si Sonia sa alak, at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang pagpupulot ng baso at sinabing, ang kagandahan ay nagbuhos ng alak, ang sarap uminom, isa pang inumin. Ngunit sa pagkakataong ito, nanlamig ang mukha ni Sonia, at ibinaton niya ito kay Manager Kui. Si Manager Kui ay sumigaw at nagmamadaling tumalon, habang si Chen Guzi ay nagmamadaling pinunasan ang damit ni Manager Kui, pagkatapos ay pinandilatan si Sonia at sinabing, "You fucking sick death, if you dare, iwiwisik ito kay Manager Kui." "Bata, sa tingin ko ayaw mo nang mabuhay." Pinandilatan ni Manager Kui si Sonia. "Hindi naman siguro ikaw ang ayaw mabuhay. Hayaan kang pumunta upang pangasiwaan ang pag-unlad at pamahalaan ng kumpanya, ngunit napakabuti mo, sa palagay ko nagawa mo na ito."
Sa sinabi ni Sonia, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Ruben. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Natigilan si Manager Kui at tinanong si Sonia. Wala nang iba, kinukuha mo ang pera ng pamilya ko, pero huwag kang gumawa ng totoo, hinayaan kong buksan ka ng tatay ko. Malamig na sabi ni Sonia. Ikaw. Ikaw ba ang pinakamatandang babae? Agad na nagpakita ng gulat ang mga mata ni Manager Kui. Nagulat din si Chen Guzi, ngunit inaliw niya ang manager na si Kui. Manager Kui, huwag kang matakot, tiyak na hindi siya ang pinakamatandang miss ng pamilyang Su, at si David ay isang reform through labor na preso na kalalabas lang. Mula sa kulungan, kung siya ang pinakamatanda sa pamilyang Su na si Miss, paano ito makakasama sa mga bilanggo ng reforma sa paggawa? Marahil narinig ko na sinabi mo na siya ay may parehong pangalan at apelyido bilang ang panganay na pamilyang Miss Su, kaya ako takutin ka. Nang marinig ito ni Manager Kui, nakahinga siya ng maluwag, at pagkatapos ay malamig na tumingin kay Sonia, bata, kung may kakayahan ka, subukan mong tumawag sa telepono, kung hindi mo ako mapaalis ngayon, hahayaan kita. Pagsilbihan mo ako ng mabuti sa loob ng ilang gabi. Tandang padamdam. Manager Kui, huwag kang mag-alala, aayusin ko ito, hindi siya makakatakas. Si Chen Guzi ay nagmamadaling nambobola. Si Chen Yingxia sa likod ay takot na takot. Bagamat alam niyang may pagkakakilanlan si Sonia, hindi siya nang ahas na iugnay si Sonia sa panganay na pamilyang Miss Su. Kung tutuusin, paano niya magugustuhan si David sa kanyang pagkakakilanlan? Kabanata 465. Kuya David. Kinakabahang hinawakan ni Chen Yingxia ang braso ni David. Bahagyang ngumiti si David, huwag kang mag-alala, dahil ang iyong hipag ay talagang pinakamatandang miss ng pamilyang Su. Natigilan si Chen Yingxia nang marinig niya ito. Sa oras na ito, bukas na ang telepono ni Sonia, kaya direktang sinabi niya, Tay, inayos mo ba ang isang taong nagngangalang Kui na mamahala sa pag-unlad dito sa bayan ng Anhei? Hindi ko alam, lahat ng ito ay inayos ng Tio Liu mo, ano ang mali? Tanong ni Ruben na may pagtataka. Sa panahong ito, madalang na pinamamahalaan ni Ruben ang mga gawain ng kumpanya, na nakatuon sa pangangalaga sa kanyang katawan. Kung hindi dahil sa huling pagkakataon ni David, nawala na siya ng buhay. Huwag kang mag-alala, tatawagan ko si Uncle Leo. Binaba ni Sonia ang telepono. Sa oras na ito, pangit na ang mukha ni Manager Kui, dahil Liu nga ang pangalan ng kanyang immediate boss. Nakita ni Chen Guzi na masama ang hitsura ni Manager Kui, kaya dali-dali niya itong inaliw. Manager Kui, huwag kang matakot, sa tingin ko ay kayang kumilos ang batang ito. Gayunpaman, hindi pinansin ni Manager Kui si Chen Guzi at tinitigan si Sonia na may malamig na pawis sa kanyang noo. Nakita kong nag-dial muli si Sonia ng isang numero, at maya-maya ay isang masiglang boses ang nagmula sa kabilang panig, Pandi ng pamangkin, bakit mo naalala na tawagan ang iyong Tio Leo? Ang Tio Leo na ito ay isang veterano na sumunod kay Ruben upang labanan ang bansa ng maaga, at isa rin siya sa mga pinagkakatiwalaang tao ni Ruben, kung hindi siya makatitiyak na ibibigay ang kumpanya sa kanya. Ngunit nang marinig ni Manager Kui ang boses na nagmumula sa telepono, nanghina ang kanyang mga paa at siya ay bumagsak. Hoy! Manager Kui? Okay ka lang ba? Si Chen Guzi, na nasa tabi niya, ay hindi namalayan ang nangyayari, kaya dali-dali niyang inalalayan si Manager Kui at sinabing. Ang Manager Kui na iyon ay nanginginig at walang imak. Tito Leo, inayos mo ba ang isang lalaking nagngangalang Kui na mag-aalaga sa iyo sa bayan ng Anhei? Tanong ni Sonia kay Tio Leo. Oo, anong meron? Sabi ni Tio Leo. Pinaalis ko siya, binubuli ako ng lalaking ito, pinilit akong buhusan siya ng inumin, at gusto ko siyang matulog. Galit na sabi ni Sonia. Ano? Ang bagay na ito ay naglakas loob na hayaan kang buhusan siya ng inumin at hayaan kang matulog sa kanya. Mali talaga ito. Hintayin mong linisin ko siya para sa iyo. Binaba ni Uncle Leo ang telepono at tinawagan si Manager Kui. Maya-maya, tumunog ang phone ni Manager Kui. Nang makitang nagriring ang kanyang telepono, nanginig si Manager Kui at hindi naglakas loob na sagutin ito.
Sa oras na ito, tila may natuklasan din si Chen Guzi, at tumingin kay Sonia ng may pagtataka. Sa wakas, sinagot ni Manager Kui ang telepono ng nanginginig. Kui Bolzi, ang lakas ng loob mong hilingin sa panganay na babae na buhusan ka ng alak at matulog sa iyo, napakabuti mo. Sa sandaling nakakonekta ang telepono, lumabas ang dagindong ni Uncle Liu. Liu, Mr. Liu, ako. Hindi ko alam na siya ang panganay na miss. Gustong umiyak ni Manager Kui nang walang luha sa oras na ito. Huwag mo nang sabihin, natanggal ka sa trabaho, magpapadala ako ng papalit sa iyo bukas, babalik ka para tanggapin ko ang parusa, at tingnan mo kung hindi ko mabali ang paa mo. Pagkatapos magsalita ni Tio Liu, agad niyang ibinaba ang telepono. Ginoo. Liu, Pangulong Liu. Pagkatapos ay may gustong sabihin si Manager Kui, ngunit ang kabilang panig ay abala na. Tumingin si Sonia kay Manager Kui na may kalahating ngiti ngunit sinabing, bakit, gusto mo bang samahan kita? Paf! Pagkatapos ay biglang lumuhad si Manager Kui sa harap ni Sonia, Miss, I was wrong, please forgive me, I was wrong. Ba! Ang sanggit mo, paano kita mapapatawad? Mabangis na dumura si Sonia. Biglang bumagsak si Manager Kui sa lupa, namumula ang mukha. Nang makita ito ng ilang taong kasama nilang umiinom, tumakbo sila palayo, at si Chen Guzi ay nagtago rin sa malayo. Tumalikod si Sonia at lumabas. Nang madaanan si Chen Yingxia, ngumiti siya ng mahina, Yingxia, alis na tayo. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.